Habang ipinagpapatuloy ng Skeleton Knight na si Ark at ng dalawa niyang kasama ang kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang dalawang dalagang tao na takot na tumatakbo sa kagubatan. Sa likuran ng mga ito ay may dalawang mababangis na orc na walang tigil sa paghabol, na para bang tinitingnan lamang silang madaling mabiktima. Akala ng dalawang dalaga ay sa wakas ay nakatagpo na sila ng taong magliligtas sa kanila, pero sa halip ay isang kaina-hinalang lalaki ang kanilang nasalubong. Sa kasamaang palad, hindi pala ito ang kanilang tagapagligtas. Siya pala ang kumokontrol sa mga orc at imbes na tulungan sila, balak pa silang hulihin at ibenta. Bago tuluyang lumala ang sitwasyon, biglang lumitaw ang isang Mar-Ingal na mandirigmang nakasuot ng puti at gintong baluti. Siya si Art, ang ating pangunahing bida, isang lalaking nagmula sa ibang mundo na nais lamang mamuhay bilang isang tahimik na adventurer. Mukha mang simple ang hangarin niyang iyon, sa kanyang kumikinang na baluti at napakalakas na presensya, halos imposibleng hindi siya mapansin. Paglapit pa lang ni Art, agad nang nagbago ang atmosfera. Wala nang pagkakataong makakilos pa ang kontrabida dahil sa isang malinis na sipa ni Ark ay tumilapon agad ito. Pagkatapos niyang pabagsakin ang lalaki, isa-isang lumitaw ang kanyang mga kasama. Unang dumating si Arian, ang pamilyar na Elven Warrior, na halatang hindi na naman natuwa dahil kumilos na naman si Ark ng mag-isa. Kasunod niya sina Chiyong, ang mabilis na Beastkin Ninja, at si Ponta, ang kaibig-ibig na Fox Spirit na tumalon pababa mula sa mga puno. Pero hindi pa tapos ang laban dahil naroon pa rin ang mga orc kaya agad na kumilos ang grupo ni Ark upang ubusin ang mga ito. Unang umatake si Chiyong gamit ang kanyang water technique na Water Fang na lumilikha ng matalim at eksaktong pag-atake mula sa tubig. Pagkatapos noon, si Ark naman, na tila napakalayo pa rin ng definisyon sa salitang maingat, ay agad nagcast ng isang malawakang lightning spell na tinatawag na Lightning Damper. Biglang dumagundong ang napakalalakas na kidlat sa buong paligid at ang buong kagubatan ay mistulang tinamaan ng banal na paghuhukom. Kung may ibang makakakita mula sa malayo, iisipin nilang may Diyos na bumaba upang magparusa. Wala na lamang nagawa si Arian kundi mapatitig dahil ang lalaking paulit-ulit na nagsasabing gusto niyang maglakbay ng tahimik ay kakagamit lang ng spell na sapat ang liwanag upang ipaalam sa buong kagubatan ang kanilang kinaroroonan. Matapos ang napakalakas na pagliligtas na iyon, inimbitahan ng grupo ni Art ng pamilya ng dalawang dalaga sa isang bayan sa tabing ilog bilang pasasalamat. Sobrang nagbago na ang atmosfera kumpara sa kaguluhang nangyari sa kagubatan. Naghanda ang mga ito ng isang masaganang handaan, kabilang ang kanilang espesyalidad na deep-fried armored mountain crab. Sa pangalan pa lamang nito ay parang nakakatakam na agad. At para sa isang taong mahilig sa pagkain gaya ni Art, halos imposibleng tanggihan ang pagkain iyon. Agad siyang natuwa at gusto na niyang kumain, kahit hindi makita ang kanyang mukha sa ilalim ng helmet, madaling isipin na kumikislap na ang kanyang mga mata sa pananabik. Pero sa mismong sandaling handa na sanang magsimula si Ark sa pagkain, mabilis siyang pinigilan ni Arian. Doon lang biglang naalala ni Ark ang isang napakahalagang problema. Hindi siya maaaring kumain nang hindi inaalis ang kanyang helmet. At kapag hinubad niya iyon, makikita ng lahat ng nasa hapag ang kanyang tunay na mukha, isang tunay na skeleton. Sa isip ni Art, ang masayang hapunan ng pasasalamat ay siguradong mauuwi sa sabay-sabay na sigawan sa takot. Sa kabutihang palad, agad siyang nakahanap ng paraan upang makaiwas sa nakakahiyang sitwasyon. Nang mabanggit ng pamilya na may pampublikong bathhouse sa bayan, mabilis niya yung ginawang dahilan at nagsabing maliligo muna siya. Bago umalis, maingat niyang sinabi sa batang tagapag-asikaso na huwag hayaang may lumapit sa paliguan hanggat hindi pa siya tapos. Pagkaalis ni Art, naging mas magaan ang usapan sa hapagkainan. Medyo nag-aalangan na tinanong ni Arian ang pamilya ng tao kung komportable ba talaga silang makasama ang isang elf at isang beastkin. Hindi niya yun basta na lamang naitanong, sa mundong ito, matagal nang nakararanas ang matinding diskriminasyon ng mga elf at beastkin, at marami pa nga sa kanila ang hinuhuli at ibinebenta bilang mga alipin. Kaya para kina Arian at Chiyong, hindi madaling basta na lamang magtiwala kapag mabait ang pakikitungo ng mga tao sa kanila. Ngunit ngumiti lamang ang matandang mag-asawa at sinabing bagamat bihira silang makakita ng mga elf at beastkin sa lugar na iyon, wala silang nakikitang kaibahan kina Arian at sa kanyang mga kasama kumpara sa ibang tao. Ang simpleng sagot na iyon ang ikinagulat ni na Arian at Chiyong at unti-unting nagpawala ng kanilang pag-aalinlangan. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, napagtanto nilang hindi lahat ng tao ay mga mangangaso, mga-alipin, o mapagsamantalang mga ngalakal. Mayroon pa ring mga taong mababait, marunong tumano ng utang na loob, at tunay na tumatanggap sa kapwa. Samantala, nagpapahinga si Art sa paliguan kasama si Ponta nang bigla siyang makarinig ng mga yabag. Sa pag-aakalang si Arian ang dumating, casual niyang tinawag ang pangalan nito, pero doon biglang nagbago ang sitwasyon. Nagkamali pala si Art nang pinasok at napunta siya sa paliguan ng mga babae.
Nang pumasok sina Arian at Chiyom, natarante si Ponta at agad na nagbuga ng fire magic habang wala nang ibang nagawa si Ark kundi yakapin si Ponta at magtago sa ilalim ng tubig. Ang marangal na Skeleton Knight ay biglang nauwi sa isang desperadong nilalang na pilit nagtatago upang hindi mabuking. Habang naliligo, nagsimulang kausapin ni Arian si Chiyom tungkol sa tunay na layunin ng kanilang paglalakbay. Sa simula pa lamang, ang plano nila ay dalhin si Ark sa Spring of Purification sa Fun Home Mountains, isang lugar na maaaring makapagbalik sa kanya sa pagiging tao. Ang problema, kabaligtaran ng direksyon ang tinatahak nila. Napakalinaw ng dahilan, paulit-ulit na lumilihis si Ark sa kanilang ruta upang tulungan ang mga taong nangangailangan. Ang paglalakbay na dapat sanay para alisin ang kanyang sumpa ay unti-unti nang naging sunod-sunod na side quest. Ipinakita sa mga alaala na maraming beses nang naantala ang kanilang paglalakbay, maging sa paghatid sa isang matandang babae pabalik sa kanyang bayan, pagpuksa sa isang grupo ng mga magnanakaw ng alahas, o pagliligtas sa mga batang biktima ng human traffickers. Lahat ng iyon ay mabubuting gawain, pero para kay Arian, nakakadismaya pa rin dahil malinaw naman ang kanilang destinasyon, ngunit hindi kayang balewalain ni Ark ang kawalang katarungan sa tuwing nakikita niya ito. Gayunpaman, nilinaw ni Ark na hindi siya kung saan-saan lumilihis dahil lamang gusto niyang makialam sa problema ng iba. Ibinunyag niyang maaaring matatagpuan malapit sa Spring of Purification ang nawawalang lupain ng angka ng Jinshin, ang pinagmulan ng lahi ni Chiyom, at ang lugar kung saan dating nanirahan si Lord Hanzo. Dahil sa impormasyong iyon, lalo pang naging mahalaga ang kanilang paglalakbay para kay Chiyom. Kung totoo yun, ang paghahanap sa Spring of Purification ay hindi lamang para maibalik ang anyong tao ni Ark, kundi maaari ring makatulong kay Chiyom na matuklasan ang pinagmulan ng kanyang angkan. Saglit na naging seryoso ang usapan, pero nanatiling si Ark pa rin si Ark. Habang pinupuri ni Arian at Chiyom ang mahahaba nilang mga binti at makinis na balat, hindi napigilan ni Ark na magbigay ng komento mula sa ilalim ng tubig, at dahil doon ay hindi sinasadyang nabunyag ang kanyang pinagtataguan. Agad namang pinarusahan ni Ponta si Ark sa ilalim ng tubig bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon. Pagkaalis nila sa bayang iyon, nagsuot ng mga cloak ang grupo ni Ark upang itago ang kanilang pagkakakilanlan bago pumasok sa isang bagong nayon. Pero pagdating pa lamang nila, agad nilang napansin na kakaiba ang tensyon sa paligid. Takot na takot ang mga residente, iniiwasan sila ng tingin, at para bang mismong kapahamakan ang kakapasok pa lamang sa kanilang nayon. Isang batang lalaki ang sobrang natakot kaya napatakbo ito, nadapa, at nasugatan ang kanyang kamay. Agad siyang niyakap ng kanyang ina at desperadong nakiusap kay Ark na huwag saktan ng kanyang anak. Sa halip na gawin ang kinatatakutan nila, marahan lamang na gumamit si Ark ng healing magic upang pagalingin ang sugat ng bata. Labis na nagulat ang ina dahil sa paningin ng mga taga-nayon, ang grupo ni Ark ay dapat sanay mga nakakatakot na kidnapper. Matapos magtanong-tanong, natuklasan ng grupo ang dalawang wanted poster na nakapaskil sa isang pader. Ang isa ay larawan ng isang kabalyerong nakasuot ng pilak na baluti, habang ang isa naman ay isang babaeng dark elf. Ipinaliwanag ng mga taga-nayon na may 2 taong kahawig na mga nasa poster na iyon na kamakailan lamang ay nangunguha ng mga tao sa lugar. Sa sandaling iyon, agad na naunawaan ni Ark at Arian ang nangyayari. May mga nagpapanggap sa kanilang dalawa at ginagamit ang kanilang pagkakakilanlan upang gumawa ng krimen. Hindi yun kayang balewalain ni Ark at lalong ayaw ni Arian na madungisan ang kanyang pangalan. Kaya muli na naman nilang ipinagpaliban ang paglalakbay patungo sa Spring of Purification upang unahin ang paghuli sa mga impostor. Upang mailabas ang mga kidnapper, hinubad ni Arian at Chiyom ang kanilang mga cloak at nagpanggap na 2 ordinaryong babaeng manlalakbay na naglalakad sa kagubatan. Sinabihan ni Chiyom si Arian na kumilos ng natural pero dahil wala itong karanasan sa pag-arte, halatang pilit ang kanyang kilos. Sa kabutihang palad, naloko pa rin ang mga bandido. Mabilis silang lumitaw, pinalibutan ng dalawa, at tuwang-tuwa sa pag-aakalang makakabihag sila ng isang elf at isang beastkin. Pero ang mas nakakagulat ay ang 2 taong nagpapanggap bilang sina Ark at Arian. Kung ang pekeng Ark ay medyo maiintindihan pa, ang mas nakakabigla ay ang nagpapanggap na si Arian ay isa palang malaking lalaki na makapal ang makeup, may pekeng padding, at nakasuot ng kasuotang ginagaya ang isang babaeng elf. Halos magnitnit sa galit si Arian pero agad siyang pinakalma ni Chiyom at sinabing magtiis muna sila. Ang tunay nilang layunin ay hayaang dalhin sila ng mga kidnapper sa kanilang taguan upang mailigtas ang lahat ng bihag. Sa huli, napilitan sina Arian at Chiyom na ipagpatuloy ang kanilang pag-arte habang kunwaring umiiyak at nagmamakaawa habang dinadala sila ng mga bandido sa loob ng isang madilim na kuweba. Samantala, tahimik namang sumunod si Ponta mula sa mga puno upang bantayan ang sitwasyon. Pagkatapos ay lumipat ang kwento sa politikal na bahagi ng Grand Duchy of Limbalt na tumutugma sa pamagat ng episode na A Life and Death Battle between the Silver Knight and the Silver Knight.
Makikitang kausap ng blonde na prinsesang si Yer Iana ang kanyang nakatatandang kapatid na si Sir Iana tungkol sa kanyang planong makipagkita kay Sek. Mula pa lamang sa simula ng kanilang pag-uusap ay ramdam na agad ang tensyong politikal. Nag-aalala si Sir Iana para sa kaligtasan ng kanyang nakababatang kapatid pero nananatiling kalmado si Yer Iana. Naniniwala siyang nasa panig niya ang Great Elder ng mga elf na si Lord Fangos gaya ng ipinakita sa alaala ng kanilang pakikipagkamay. Dahil dito, naniniwala si Yer Iana na hindi basta-bastang kikilos laban sa kanya ang kanyang kapatid na prinsipe. Gusto rin niya itong harapin ng personal upang makakalap ng impormasyon. Isa itong mapanganib na hakbang pero pinatutunayan lamang nito na si Yer Iana ay hindi prinsesang naghihintay lang sa loob ng palasyo habang ang iba ang gumagawa ng lahat. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento sa kuweba ng mga kidnapper kung saan maraming alipin ang nakakulong, kabilang ang mga tao, elf, at beastkin. Sina Arian at Chiyom ay nakasuot pa rin ang kanilang mga cloak at patuloy na nagpapanggap bilang masuner ang mga bihag na bagong dinala sa kanilang taguan. Tuwang-tuwa ang mga bandido dahil akala nila ay nakahuli sila ng napakahalagang bihag, hindi nila alam na sila mismo ang nagdala ng kapahamakan sa sarili nilang taguan. Hindi nagtagal ay lumitaw ang pinuno ng grupo, isang batang lalaking blonde ang buhok na may mapangahas na ayos at mayabang na ugali. Paglapit pa lamang niya upang tingnan ang mga bagong bihag, agad niyang nakilala ang mga ito. Siya pala ang anak ng lalaking minsan ng malupit na tinalo ni Arian kasama ang kanyang ama. Dahil doon, wala nang dahilan upang ipagpatuloy pa ang pagpapanggap dahil nakarating na rin si Ark sa likuran nila. Sabay na hinubad ni Arian at Chiyom ang kanilang mga cloak at ibinunyag ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Lumabas na ang pinuno ng mga bandido ay anak ng tiwaling lord na minsan ang nakalaban ng grupo ni Ark na nagpapatunay lamang na nakagawian na ng pamilyang iyon ang maghasik ng gulo. Agad na nataranta ang mga bandido nang mapagtanto nilang ang tunay na Silver Knight at ang tunay na Dark Elf ang kanilang kaharap. Gayunpaman, matigas pa rin ang ulo ng kanilang pinuno at iniutos nitong umatake ang lahat. Hinarap ni Arian ang lalaking nagpapanggap sa kanya, ang malaking bandidong makapal ang makeup na nakita nila kanina. Kahit nabunyag na ang kanyang panlilinlang, ipinagmamalaki pa rin nito ang kanyang katawa-tawang disguise. Doon na tuluyang naubos ang pasensya ni Arian, binalot niya ng fire magic ang kanyang espada at buong galit na pinabagsak ang impostor. Hindi lamang yun parusa sa pangkidnap nito ng mga tao, kundi parusa rin sa paglapastangan nito sa kanyang pangalan. Samantala, hinarap naman ni Ark ang pekeng Silver Knight. Buong kumpiyansang sumugod ang impostor, pero ang kumpiyansang walang sapat na lakas ay lalo lamang nagdulot ng kaiyahiyang pagkatalo. Ginamit ni Ark ang Wyvern Slash, isang napakalakas na pag-ataking tumilapon sa impostor patungo sa pader ng kuweba ng may sapat na puwersa upang mabasag ang mga bato sa paligid nito. Hindi man lang may kukumpara ang tunay na Silver Knight sa pekeng nagpapanggap lamang. Habang abala sina Ark at Arian sa pakikipaglaban sa mga bandido, mabilis namang binuksan ni Chiyom ang mga kadena at inakay palabas ng kuweba ang lahat ng bihag na alipin at mga bata. Pero kahit ganoon, hindi pa rin sumuko ang pinuno ng mga bandido. Inilabas niya ang isang kulay ubeng magic item na hugis mata at ibinunyag na ang lahat ng kanyang ginawa ay paghihiganti para sa kanyang ama. Gamit ang magic item na iyon, nagpatawag siya ng napakaraming goblin kasama ang isang napakalaking goblin lord. Habang sabay-sabay na sumugod ang mga goblin at halos matabyunan si Arian sa dami ng mga ito, agad namang kumilos si Ark. Itinarak niya ang kanyang espada sa lupa at nagcast ng isang intermediate earth area spell na tinatawag na Rock Fang. Hindi mabilang na matutulis na batong Tallest ang sabay-sabay na sumabog mula sa ilalim ng lupa at sa isang iglap ay nilipol ang buong hukbo ng mga goblin. Tumusok pa ang mga bato hanggang sa kisame ng kuweba at nagdulot ng napakalaking ulap ng alikabok na kitang-kita maging sa labas ng kagubatan. Kung balak sana ni Ark na tapusin ng palihim ang laban, malinaw na hindi iyon ang tamang paraan dahil halos ginawa niyang isang malaking sakuna ang buong kuweba. Pagkatapos noon, tinapos ni Ark ang labanan gamit ang Holy Light Benediction na lumikha ng isang maningning na harang ng liwanag. Tuluyan nang natapos ang laban at ang pinuno ng mga bandido ay napahiya ng husto dahil natira na lamang sa kanya ang kanyang salawal. Matapos ang labanan, ginapos ang buong grupo ng mga bandido at inescorten palabas ng kagubatan. Habang naglalakad sila, pinag-usapan ng grupo ni Ark ang kanilang mga natuklasan. Sinabi ni Chiyom na may mga dayuhang mga ngalakal na handang magbayad ng napakalaking halaga kapalit ng mga alipin. Nagtaka naman si Arian kung paano nagawang kontrolin ng isang walang kakayahang tao tulad ng pinuno ng mga bandido ang mga goblin gamit lamang ang isang magic item. Dahil dito, napag-isip-isip niyang malamang ay ang mga dayuhang mga ngalakal na iyon din ang nagbigay sa kanya ng mapanganib na bagay na iyon. Nang marinig iyon, naalala ni Ark ang pangyayari sa simula ng episode nang iligtas niya ang dalawang dalaga mula sa mga orc. Naalala rin niya ang kalbong lalaking nakasuot ng puting roba na may hawak ding katulad na magic item habang sumisigaw ng slogan tungkol sa paglilingkod sa banal.
Dahil dito, napag-isip-isip nilang maaaring hindi magkakahiwalay na insidente ang mga kidnapping, pagkontrol sa mga halimaw, at slave trade, kundi bahagi ng isang mas malaking plano na pinapatakbo ng isang tao sa likod ng lahat. Sa huli, nagpa siya si Chiyong na pansamantalang humiwalay sa grupo at bumalik sa kanyang nayon upang mangalap ng karagdagang impormasyon. Samantala, ipinagpatuloy ni na Ark at Arian ang kanilang paglalakbay. Tahimik na naisip ni Ark na sa wakas ay makakatungo na sila ng direkta sa Fanglong Mountains upang hanapin ang Spring of Purification. Pero tulad ng dati, hindi nagtatagal ang katahimikan sa paligid ni Ark. Bigla na lamang huminto si Arian at sinabing dahil napadpad na rin sila sa lugar, may isa muna siyang gustong puntahan bago sila magpatuloy. Nagtanong si Ark kung saan niya gustong pumunta, walang kamalay-malay na isa na namang Detour ang naghihintay sa kanila. Sa mungkahi ni Arian na dumaan muna sila sa isang lugar, dinala niya sina Ark at Pontes sa teritoryo ng Lambert upang dumalo sa kasal ng lokal na lord. Sa kasamaang palad, pagdating nila roon ay ilang araw nang tapos ang seremonya. Tumingala si Ark sa napakalaking kastilyo at sinabing talagang taglay nito ang karangyaan na inaasahan sa isang tahanan ng Maharlika. Pero hindi ganoon ang naging reaksyon ni Arian, ayon sa kanya, ang sobrang karangyaan ng isang gusali ay maaari ring mga hulugang labis na pinaghihirap ang mga taong naninirahan sa ilalim ng pamumuno nito. Ang balitang isang taong Maharlika ang nagpakasal sa isang elf ay tila napaka-progresibo, pero tumanggi si Arian na matuwa hanggat hindi niya nalalaman kung kusang loob ba talagang pumasok sa kasal ang nobya. Pagkapasok pa lamang nila sa tarangkahan ng lungsod, sinalubong sila ng mga gwardya na may mga trompeta, makukulay na papel, at napakasiglang pagbati, dahilan upang isipin ni Ark na parang hindi pa talaga natatapos ang selebrasyon ng kasal. Hindi nagtagal ay ipinakilala sila kay Lord Petro at sa kanyang asawang elf na si Toray Asa. Taliwas sa hinala ni Arian, masayang bumati si Toray Asa habang magiliw at magalang naman ang pakikitungo ni Petro. Kitang-kita ang natural na pagmamahala ng bagong kasal na para bang mas nangingibabaw ang pag-ibig kaysa anumang sabuatan. Dahil kilala ang mga elf sa pagmamahal sa masasarap na pagkain, naghanda si Petro ng isang napakasaganang handaan para sa kanyang mga panauhin. Agad namang nagreklamo si Toray Asa at sinabing kapag ganoon ang pagkakasabi nito ay para siyang isang matako na walang hiya. Kalmadong ngumiti si Petro at sinabing isa sa mga pinakamasayang bagay para sa kanya ang makitang nasisiyahan si Toray Asa sa masarap na pagkain. Namula si Toray Asa habang tahimik namang napagpasyahan ni Ark na malinaw na hindi pinilit ang babaeng ito sa kasal. Gayunpaman, hindi pa rin lubusang kumbinsido si Arian. Kaya tinanong niya kung bakit napakabata pa ng isang lord na sinasabing mahigit 20 taon nang namumuno sa Lambert. Ipinaliwanag ni Petro na siya lamang ang ikalawang lord ng teritoryo. Isang buwan pa lamang ang nakalilipas ng tuluyang mabunyag ang mga krimen ng kanyang ama, ang dating lord. Lumabas na matagal nitong ikinulong at inabuso ang maraming elf. Paulit-ulit daw niyang pinagsabihan ng kanyang ama na tumigil pero hindi ito kailanman nakinig. Sa huli, siya mismo ang nagpatalsik sa kanyang ama at personal na namahala sa Lambert. Nang tanungin ni Ark kung ano ang nangyari sa dating lord, inamin ni Petro na sa kabila ng lahat ay ama pa rin niya ito. Sa halip na ipapatay ito, ikinulong na lamang niya sa isang maliit na silid sa pinakamataas na palapag ng kastilyo. Sa opisyal na tala, sinasabing tahimik na lamang itong namumuhay sa pagreretiro, pero ang totoo ay ipinagpalit lamang nito ang trono sa isang mahigpit na binabantayang silid. Sa parehong pangyayaring iyon, nailigtas ni Petro si Toray Asa at agad itong nahulog ang loob sa kanya. Sa paglipas ng panahon, kusang loob na pinili ng dalawa na magpakasal. Matapos marinig ang buong kwento, hindi napigilan ni Ark na humanga kay Petro dahil nagawa nitong kumilos laban mismo sa sarili niyang ama. Si Toray Asa naman ay hindi rin itinago ang labis na kaligayahang nararamdaman sa piling ng kanyang asawa. Doon lamang tuluyang naniwala si Arian na tunay ang kanilang pagmamahalan. Matapos nilang makumpirmang wala nang dapat imbestigahan, naghanda na sana si Ark na umalis, pero pinakiusapan sila ni Petro na sumunod muna sa kanya sa isang pribadong silid. Napabuntong hininga si Arian at naisip na baka isa na naman itong panibagong kabanata ng kwento ng pagmamahalan ng bagong kasal. Sa totoo lang, sapat na ang tamis ng naunang pag-uusap upang sumakit ang ngipin kahit ang isang dark elf. Pero sa pagkakataong ito, biglang naging seryoso si Petro. Humingi siya ng tulong sa dalawang makapangyarihang manlalakbay upang protektahan si Toray Asa dahil may isang tao sa loob ng kastilyo na paulit-ulit na nagtatangkang patayin ito. Minsan ay pinakawalan ng isang makamandag na ahas sa silid ni Toray Asa, at makalipas lamang ang ilang araw ay nilagyan naman ng lason ang kanyang pagkain. Nakaligtas lamang si Toray Asa dahil ang food taster ang unang kumain ng pagkain, pero ang kawawang lingkod ay kasalukuyang nagpapagaling matapos malason ng matindi. Pagkarinig pa lamang ni Arian na may isang elf na pinagtatangka ang patayin sa loob mismo ng kastilyo, agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi na ito isang bagay na maaari niyang balewalain.
Tinanong ni Ark kung ano mismo ang inaasahan ni Petro sa kanila at hiniling ng Lord na tukuyin at hulihin nila ang salarin. Madali mang pakinggan, ang kalaban ay nakapasok na sa silid ni Toray Asa at maging sa kusina ng kastilyo nang hindi nag-iiwan ng anumang malinaw na bakas. Agad na naghinala si Ark na ang may kagagawan ay isa sa mga taong nasa loob mismo ng kastilyo at hindi naman tumutol si Petro. Ipinaliwanag nitong karamihan sa mga lingkod at sundalo ay minana pa niya mula sa administrasyon ng kanyang ama at posibleng may ilan sa kanila na tapat pa rin sa dating Lord. Tinanong ni Arian kung bakit hindi na lamang niya imbestigahan ang lahat at tanggalin sa trabaho ang mga pinakahine-hinala. Sinabi ni Petro na marami sa mga iyon ang bumubuhay sa kanilang buong pamilya. Kung basta na lamang niya sila sisibakin ng walang matibay na ebidensya, maaaring mawalan ng kabuhayan ng kanilang asawa at mga anak. Binalaan siya ni Arian na ang maling pagpapakita ng awa ay maaaring ikamete ni Toray Asa. Naunawaan ni Petro ang panganib pero nais niyang baguhin ng Lambert nang hindi na nadaragdagan pa ang mga inosenteng biktima. Inamin din niyang marami pa ring tao ang tutol sa kanyang pagpapakasal sa isang elf. Ang ganitong kalalim na diskriminasyon ay hindi mawawala sa loob lamang ng isang gabi. Kung gusto nilang tanggapin ng mga tao ang kanilang pagsasama, kailangan munang maranasan ng Lambert ang mahabang panahon ng kapayapaan upang makita ng lahat na maaaring maging matagumpay ang pagsasama ng tao at elf. Matapos makita ang matatag na paninindigan ni Petro, pumayag si Arian na tulungan sila. Nang gabing iyon, sabay-sabay na naghapunan sina Ark, Arian, at Ponta sa loob ng kastilyo. Masayang nilantakan ni Ponta ang isang malaking plato ng karne, habang hinubad naman ni Ark ang kanyang helmet, binuhat ang isang buong lobster, at tuwang-tuwang kumain na para bang natagpuan niya ang pinakamahalagang kayamanan sa buong kaharian. Wala na lamang nagawa si Arian kundi mapatitig sa kanya. Kitatanggap pa lamang nila ng misyon na hulihin ang isang mamamatay tao, pero ang tanging nasa isip ni Ark ay ang pagkain. Gayunpaman, sa likod ng katawa-tawang eksenang iyon, pareho nilang nauunawaan kung gaano kalaki ang isinusugal ni Petro upang makabuo ng isang mas mabuting kinabukasan. Doon opisyal na nagsimula ang kanilang investigasyon laban sa lihim na mamamatay tao. Hinati ni Arian ang kanilang gawain, siya ang mananatiling malapit kina Petro at Toray Asa, habang si Ark naman ang maghahalughog sa buong kastilyo upang maghanap ng anumang kaina-hinalang kilos. Makalipas ang 3 araw, nadatnan ni Arian ang kanyang kasama na patuloy pa ring inuubos ang pagkain sa kastilyo at agad itong tinanong kung may naimbestigahan ba talaga ito. Habang nguyain pa rin ang isa na namang piraso ng lobster, buong kumpiyansang sinabi ni Ark na nalibot na niya ang bawat sulok ng kastilyo. Ayon sa kanya, ang unang pinaghihinalaan niya ay isang sundalong madalas magbantay malapit sa silid ni Toray Asa. Napansin niyang palihim itong gumagalaw at palaging may sinusulat sa isang maliit na kwaderno. Agad itong binuhat ni Ark mula sa lupa, inagaw ang kwaderno, at buong kumpiyansang idineklarang nakahanap na siya ng ebidensya. Sa kasamaang palad, wala roong anumang plano ng pagpatay. Sa halip, laman ng kwaderno ang mga draft ng isang love letter na naglalarawan ng magaganda at bilugang mga mata, malambot na kulay rosas na balat at kaibig-ibig na bilugang katawan na inihahalin tulad pa sa isang munting bake. Labis na nagalit ang sundalo nang mabasa ng malakas ang kanyang pribadong sulat. Ipinaliwanag niyang matapos masaksihan ang kasal ni na Petro at Toray Asa, nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa babaeng minamahal niya. Dahil dito, tuluyan ang naalis ang unang sospek sa listahan. Pagkatapos ay tinanong ni Arian kung may natuklasan ba si Ark tungkol sa kusina. Naalala naman ni Ark ang isa pang sundalo na palihim na umalis ng kastilyo matapos ang kanyang tungkulin. Sinundan ni Ark ang sundalo hanggang sa isang apothecary kung saan sinabi ng may-ari na nagtatanong ito kung saan makakahanap ng mga makamandag na halamang gamot at itinuro niya ito sa hilagang kagubatan. Nadatnan ni Ark ang sundalo habang namimitas ng mga halaman, kaya agad niya itong inakusahan na balak nitong lasunin si Toray Asa at inutusan niya itong bumalik sa kastilyo upang imbestigahan. Ipinaliwanag ng sundalo na ang totoo ay gagamitin niya ang mga makamandag na halamang iyon upang gumawa ng antidote. Matapos muntik mamatay si Toray Asa dahil sa nalesong pagkain, natakot siyang baka wala silang maibigay na lunas kung may mangyari na namang panibagong pagtatangka. Napahawak na lamang si Arian sa kanyang noo, totoong porsigido si Ark sa kanyang investigasyon, pero sa ngayon ay 2 na ang inosenteng lalaking kanyang napagbintangan. Gayunpaman, may isang kakaibang impormasyon pa ring lumabas mula sa ikalawang insidenteng iyon. Habang pauwi sila, napansin ni Ponta ang isang kakaibang puting ibon. Nagsalita ito gamit ang boses ng tao, tinawag silang mga tanga, at lumipad papunta sa hardin ng kastilyo. Nakilala agad ito ni Petro bilang loro na dating alaga ng kanyang ama. Bagamat sinasabing matagal na itong nakatakas, nagsimulang maghinala si Ark na maaaring may kinalaman ang ibon sa sunod-sunod na pagtatangkang pagpatay. Gayunpaman, inamin niyang halos lahat na ng kaina-hinalang tao sa kastilyo ay kanyang naimbestigahan ngunit wala pa rin siyang matibay na ebidensya.
Ipinaalala naman ni Arian na mayroon pang isang pangalan na nananatiling pangunahing sospek, ang ama ni Petro. Sinabi ni Ark na ang dating Lord ay mahigpit na nakakulong sa lahat ng oras. Kahit may binabalak man ito, hindi ito basta-bastang kikilos habang may mga bantay na nagmamasid. Doon nakaisip si Arian ng isang kakaibang paraan ng pagmamanman. Sa silid sa pinakamataas na palapag ng kastilyo, patuloy na nagmumura ang dating Lord habang isinusumpa ang sariling anak dahil ikinulong siya nito. Sinisiri niya si Toray Asa dahil umano'y inakit nito ang kanyang anak at inagaw ang kapangyarihan para sana sa kanya. Sa sandaling iyon, isang lingkod na nakasuot ng cloak ang pumasok habang may dalang trono na may nakaupong skeleton na nakasuot ng kakaibang kasuotan. Sinabi ng lingkod na puno na ang mga imbakan kaya pansamantala muna nilang iiwan doon ang bagay na iyon. Lalong nagalit ang dating Lord pero wala siyang nagawa upang ipaalis iyon. Ang hindi niya alam, ang skeleton na tahimik na nakaupo sa trono ay si Ark mismo na hinubad ang kanyang baluti at nagpanggap na isa lamang dekorasayon. Lumapit ang matandang Lord upang suriin siya habang nagbubulungang tila hindi yata tao ang mga butong iyon. Naisip pa nitong paghiwa-hiwalayan ng skeleton, ihagis ito sa bintana o sunugin hanggang maging abo. Wala namang nagawa si Ark kundi manatiling hindi gumagalaw at umasa na lamang na mawala ng interes ang matanda. Nang gabing iyon, lumipad papasok sa bintana ang puting loro. Sinabi rito ng dating Lord na kinabukasan ng anibersaryo ng kamatayan ng kanyang asawa at tiyak na pupunta sina Petro at Toray Asa sa puntod nito, kaya iyon ang magiging perpektong pagkakataon upang patayin sila. Narinig ni Ark ang buong pag-uusap at tuluyang nakumpirma na ang dating Lord ang tunay na utak ng lahat ng ito. Ang puting loro pala ang nagsisilbing mensahero na nagdadala ng mga utos sa mga mamamatay taong nasa labas ng kastilyo. Pagkagising ng dating Lord kinaumagahan, kapwa misteryosong nawala ang trono at ang skeleton. Samantala, umalis naman sina Petro at Toray Asa sakay ng isang carwaheng binabantayan ng mga sundalo. Pagsapit nila sa isang makitid na daan sa pagitan ng matatarik na bangin, biglang nagsitalon mula sa itaas ang ilang mamamatay taong nakasuot ng mga cloak. Mabilis nilang natalo ang mga bantay sa unahan at dumiretso sila sa karwahe, ngunit pagharap nila rito ay nadatna nilang si Ark mismo ang naghihintay sa kanilang daraanan. Sumugod ang unang kalaban at iwinasiwas ang kanyang espada, pero sa isang armor break ni Ark ay agad itong tumilapon sa ere. Idineklara ni Ark na matagal na niyang nabunyag ang kanilang buong plano. Hindi naman umurong ang mga mamamatay tao at sabay-sabay silang sumigaw na kailangang mamatay ang elf na nobya. Kalmadong binalaan ni Ark ang mga mamamatay tao na huwag nang gumawa pa ng kahit isang hakbang. Hindi nila ito pinansin, kaya ang sumunod na grupo ay sinalubong ng naglalagablab na apoy na bomb-alot sa espada ni Arian. Sa isang malawak na paghampas lamang, agad niyang pinigilan ang kanilang pagsalakay. Sinubukan ng ilan sa mga mamamatay tao na paikutan ng karwahe, pero nadatna nilang nakaharang na agad si Arian sa kanilang daraanan. Iginuhit niya ang kanyang espada at malamig na tinanong kung sino sa kanila ang gustong maunang mamatay. Ang maingat sanang planong pagpatay ay nauwi sa isang malinaw na aral kung gaano kasama ang ideyang sabay na kalabanin ng dalawang elit na mandirigma. Habang sina Ark at Arian ang humaharap sa mga mamamatay tao, umalis naman si Toray Asa sa convoy upang bisitahin ang isang maliit na bahay sa hilagang bahagi ng lungsod. Ang babaeng nakatira roon ay si Lev Eres, ang food taster na unang kumain sa nalalasong pagkain ni Toray Asa at napilitang magpahinga habang nagpapagaling. Tinanong ni Toray Asa ang kanyang kalagayan at sinabing kung hindi dahil sa sakripisyo nito, malamang ay siya na ang namatay. Labis na naantig si Lev Eres na personal siyang dinalaw ng ginang ng kastilyo. Pinasok niya si Toray Asa sa loob ng bahay at naghanda ng tsaa. Sa una ay tila isa lamang itong mainit na pagkikita ng isang nagpapasalamat na noble at ng lingkod na nagligtas sa kanyang buhay. Pero palihim na nagpatak si Lev Eres ng isang asul na likido sa tasa ni Toray Asa. Ang taong lubos sa pinagkakatiwalaan ni Toray Asa ang mismong naghahanda upang tapusin ang pagpatay sa kanya. Samantala, nilipol naman ni Ark ang natitirang mga mamamatay tao gamit ang Holy Judgment Sword na nagpababa ng isang nakakasilaw na alon ng banal na liwanag na tuluyang nagpawi sa lahat ng kalaban. Pagkatapos ng laban, nagmamadaling lumapit si Petro upang magpasalamat at kaswal na nabanggit na pumunta si Toray Asa upang bisitahin ang food taster na nagpapagaling sa bahay nito sa hilaga ng lungsod. Sa sandaling marinig yon, agad na napagtanto ni Arian na may mali. Kusang loob na nagtungo si Toray Asa na mag-isa sa mismong bahay ng taong sinasabing nakaligtas sa pagkalason. Hinailan niya si Ark at agad na inutusang gumamit ng acceleration magic upang makarating sila roon sa lalong madaling panahon. Sa loob ng bahay, inilapag na ni Lev Eres ang tsaa sa harap ni Toray Asa. Sa mismong sandaling iaangat na sana ni Toray Asa ang tasa, biglang bumagsak sina Ark at Arian mula sa bubong at sinigawan siyang huwag iyong inumin. Sinubukan ni Lev Eres na manatiling kalmado pero ibinuhos ni Arian ang tsaa sa mga paso ng bulaklak sa tabi ng bintana.
Ilang segundo lamang ang lumipas at nalanta agad ang lahat ng halaman. Dahil napakalinaw ng ebidensya, wala nang naisip na palusot si Lev Ares kundi ang sabihing namatay lang ang mga bulaklak dahil sa gulat. Agad na itinuro ni Arian si Lev Ares bilang tunay na may kagagawa ng sunod-sunod na pagtatangkang pagpatay. Hindi na rin ito tumanggi at inaming kumilos lamang siya ayon sa utos ng dating Lord. Labis na nasaktan si Toray Asa dahil ang babaeng pinagkatiwalaan niya at pinasalamatan sa pagliligtas ng kanyang buhay ay siya palang paulit-ulit na nagtangkang pumatay sa kanya. Ipinaliwanag ni Arian na napakaliit ng posibilidad na makaligtas ang isang tao sa ganoon kalakas na lason. Higit pa roon, inilagay ni Lev Ares ang sarili niya sa perpektong posisyon upang magmukhang isang bayani. Ang insidente ng makamandag na ahas ay simula pa lamang. Sa araw ng pagkalason sa pagkain, sinadya niyang siya mismo ang unang tumikim ng lason. Sa pagpapanggap na biktima, nawala ang lahat ng pagdududa at tuluyan niyang nakuha ang lubos na tiwala ni Toray Asa. Alam niyang balang araw ay bibisitahin siya ni Toray Asa bilang pasasalamat at ang liblib na bahay sa labas ng lungsod ang magiging perpektong lugar upang tapusin ang kanyang misyon. Hindi lamang basta naghanda ng lason si Lev Ares, ginamit niya mismo ang kabutihan ng kanyang biktima bilang susi upang maihatid ito sa bitag. Hindi na itinanggi pa ni Lev Ares ang alinman sa mga paratang. Inamin niyang kinamumuhian niya ang kasal ng isang tao at isang elf dahil naniniwala siyang hindi dapat maging kapantay ng mga tao ang mga elf, lalo na ang maging asawa ng isang namumunong lord. Ang kanyang bulag na katapatan sa dating lord ang siyang nagbunsod upang maging huli nitong sandata. Sinabi ni Arian kay Lev Ares na nagbabago na ang mundo at hindi na dapat ang mga lumang pagtatangi ang magdikta kung sino ang maaaring magmahal, magpakasal, o mamuhay kasama ang ibang lahi. Ipinilit ni Lev Ares na wala na siyang ibang landas na tatahakin at sinubukan niyang piliin ang pinakamatinding paraan upang takasan ang kahihinatnan ng kanyang mga ginawa, pero agad siyang pinigilan ni Art. Sinabi ni Art na ang mga taong tulad niya ang siyang kailangang patuloy na mabuhay sa bagong panahong ito. Kailangan niyang masaksihan mismo kung paano nagbabago ang mundo at matutunang magbago rin kasama nito. Pagbalik nila sa kastilyo, taos-pusong nagpasalamat sina Petro at Toray Asa kina Art at Arian. Ipinahayag ni Toray Asa na sa kabila ng lahat ng nangyari, nais pa rin niyang magsikap para sa isang kinabukasang maaaring mamuhay ng magkasama ang mga tao at mga elf. Hinawakan ni Petro ang kanyang kamay at nangakong poprotektahan siya mula sa araw na iyon. Pagkatapos ay pinuri niya ang husay ni Arian sa pagresolba ng kaso at inihalin tulad pa ito sa isang maalamat na detective. Agad namang tumanggi si Arian at sinabing wala siyang ginawang pambihira dahil sinundan lamang niya ang mga ebidensyang nasa harapan niya. Gayunpaman, inamin niyang karapat-dapat igalang si Petro dahil nagawa nitong panindigan ang tama laban sa sarili nitong ama at hindi nito isinuko ang kanyang mga paniniwala. Sa tuluyang pagkawala ng huli nitong kakampi, wala nang natitirang banta sa loob ng Lambert. Naniniwala sina Ark at ang kanyang mga kasama na sa wakas ay may pagpapatuloy na nila ang kanilang orihinal na paglalakbay patungo sa Spring of Purification. Pero bago pa man sila makaalis, biglang lumapag sa kanilang harapan ang isang whispering bird. Agad na nakilala ni Arian ang boses na nagmumula rito bilang si Danka. Sa mensahe nito, ibinalita niyang may isang grupo sa Huvan, isang teritoryo ng Rodent Kingdom na nagsimula ng mangidnap ng mga tao ng walang pinipiling lahi. Maging mga elf, beastkin, at mga tao ay dinudukot ng mga ito. Hiniling ni Danka kina Ark at Arian na magtungo agad doon at tumulong sa pagsagip sa mga bihag, katatapos pa lamang nilang wasakin ang isang malaking sabuatan sa loob ng isang kastilyo, pero may panibago na namang misyon na naghihintay sa kanila, samantala, nananatili pa rin sa parehong lugar sa mapa ang Dragon Crown Mountains, habang ang matinding pakiramdam ni Ark sa katarungan ay muli na namang inililihis ang kanilang paglalakbay sa ibang direksyon. Sa maunlad na teritoryo ng Huvan, ang malinaw na himig ng plauta ng isang babaeng may maitim na buhok ang humihikayat ng maraming tao na magtipon sa ilalim ng clock tower. Habang ang nakababatang kapatid na si Shay ang tumutugtog sa ibaba at inaagaw ang atensyon ng lahat, ang nakatatandang kapatid na si Shil naman ay umaakyat sa tore gamit lang ang mga kamay, mahigpit na kumakapit sa bawat ladrilyo hanggang sa mapatingala ang buong plaza. Puno agad ng tawanan at mga barya ang mangkok na nasa harap ng dalaga. Mukha itong ordinaryong pagtatanghal sa kalye sa gitna ng mataong lungsod, pero nagsisilbi rin itong perpektong panakip para sa ilang taong nakasuot ng balabal na tahimik na nagmamasid sa mga posibleng target. Dumating sina Ark, Arian, at Pontesowan matapos makatanggap ng agarang kahilingan mula kay Danka. May isang grupo ng mga kidnapper na matagal nang kumikilos sa buong teritoryo at ibinebenta ang kanilang mga biktima sa ibang bansa. Hindi lang mga elf o beastmen ang pinupuntirya ng mga kriminal. Kahit mga tao ay pwedeng mawala kapag napunta sa maling atensyon. Ang Haven ay isa ring malaking sentro ng kalakalan na nagdurugtong sa Grand Duchy of Limbold at Olaf, ang royal capital ng Roden.
Patuloy ang pagpasok at paglabas ng mga bagon ng mga mangangalakal habang ang napakasikip na mga kalsada ay nagpapadali sa paglabas ng isang tao sa lungsod nang hindi napapansin. Sa kabila ng panganib, natuwa si Arian sa kanyang nakita. Malayang nakakalakad ang mga elf at beastmen sa mga lansangan, nakikipagkalakalan at nakikipag-usap sa mga tao nang walang pagdududa. Naniniwala siyang nagsisimula ng magbunga ng tunay na pagbabago ang mga pagsisikap ni Princess Yuriarna. Umaasa si Art na darating ang araw na magiging pangkaraniwan na lang ang iba't ibang lahi na sabay na naglalakad sa iisang kalsada hanggang wala nang mag-isip pa tungkol dito. Sa kasamaang palad, sinasamantala ng mga kidnapper ang dagsa ng tao sa simbolo ng mapayapang lungsod na ito upang maghasik ng takot. Matapos ang mahabang biyahe, iminungkahi ni Arian na magpahinga muna sila ng gabing iyon at simulan ang investigasyon kinaumagahan. Agad namang pumayag si Art dahil sigurado siyang ang ganoon kalaking lungsod ay may napakasasarap na pagkain. Nang gabing iyon, umupo ang tatlo sa isang pribadong sulok ng isang inn. Hinubad ni Ark ang helmet para makakain ang gininto ang kalansay habang nagrereklamo si Arian na wala silang nakuhang kapaki-pakinabang na impormasyon kahit ilang oras na silang nagtatanong. Sobrang laki ng lungsod, napakaraming tsismis, at kayang maglaho ng isang kriminal sa loob lang ng ilang sandali kapag nakihalo sa dagsa ng mga tao. Naniniwala si Ark na laging may bakas na naiiwan ang kasamaan, pero ipinaalala ni Arian na ang paghihintay na ang gulo ang lumapit sa kanila ang dahilan kung bakit paulit-ulit na nalilihis ang paglalakbay nila papunta sa Dragon Crown Mountains. Ang seryoso nilang usapan ay biglang naputol nang mamula si Panta at bumagsak sa tabi ng isang pinggan ng karne. Naging kakaibang masayahin at magaan din ang pakiramdam ni Arian, at lumambat pa ang boses nito hanggang halos hindi na ito makilala bilang dati nitong disiplinadong sarili. Sinuri ni Ark ang menu at sa wakas ay natuklasan ang problema. Ang pagkaing tinatawag na drunken turkey ay niluto gamit ang sapat na dami ng alak para malasing ang sinumang kumain nito. Wala nang malay si Panta habang pilit pa ring ipinipilit ni Arian na hindi siya lasing. Saka nakaisip si Ark ng isang nakakagulat na napakasamang solusyon. Poprotektahan niya ang lahat sa pamamagitan ng pag-ubos sa natitirang turkey. Bilang resulta, pareho nang wala sa ayos ang dalawang adventurer hanggang tanghali kinabukasan. Nagpapagaling pa rin sina Ark at Panta, hawak ni Ark ang sumasakit na ulo habang nakahandusay naman si Panta sa balikat nito. Pero kailangan ng ipagpatuloy ang investigasyon, naghiwa-hiwalay sila upang maghanap sa buong lungsod. Ginalugad ni Ark ang makikitid na eskinita at natuklasang may mga madidilim ding sulok ang Huvan, kabilang ang mga pulubi at ilang lubhang kaina-hinalang lugar ng panggabing aliwan. Sinubukan ng isang lalaki na akitin ang nakabaluting manlalakbay papunta sa isang pribadong hotel, pero agad nitong nalaman na masyadong seryoso si Ark para malinlang ng ganoong alok at nauwi lang ito sa isang bogbog na mukha. Habang si Ark ay nag-iimbestiga sa ibang lugar, si Arian naman ay nagtungo sa distrito ng pamilihan. Nang muli silang magkita malapit sa plaza, wala pa ring sapat na impormasyon ang dalawa para matukoy ang pinuno ng mga kidnapper. Sa sandaling iyon, isang malakas na hiyawan mula sa clock tower ang umagaw sa kanilang atensyon at nagtulak sa kanilang panoorin ang pagtatanghal ni Shield. Ngayon, mag-isang umaakyat ang bata, wala si Shay sa ibaba ng tore para tumugtog ng plauta. Naramdaman agad ni Arian na may mali kahit hindi pa niya alam kung ano iyon. Hindi naman namamalayan ng mga tao ang panganib dahil abala silang panoorin ang bawat galaw ni Shield. Habang lalo itong umaakyat, lalo ring napapatingala ang lahat. Sa mismong sandaling nakatutok ang bawat mata sa tore, biglang itinuro ni Shield si Arian. Isang lalaking nakabalabal ang agad lumapit mula sa likuran, idinikit ang kutsilyo sa tagiliran nito, at inutusang sumunod ng tahimik. May ilan pang kasabwat na nagkukubli sa gitna ng mga nanunood, handang palibutan ng target at ilabas ito sa plaza. Naintindihan agad ni Arian ang buong plano, gumagawa ng malaking pagtitipon ng pagtatanghal, pipili si Shield ng target mula sa itaas, at saka lalapit ang mga nakabalabal na kidnapper mula sa blind spot bago ilabas ang biktima sa maliwanag na araw. Sa kasamaang palad para sa kanila, isang dark elf ang napili nila, at sanay na si Arian sa pagbuwag ng mga operasyon ng human trafficking. Agad nitong ibinagsak ang lalaking humahawak sa kanya. Ang natitirang mga kriminal ay tumakbo papasok sa isang eskinita at nagpakawalan ng usok upang matakpan ang kanilang pagtakas. Hinabol sila ni Arian pero wala siyang naabutan. Bago tuluyang mawala ang mga ito sa paningin, inutusan niya si Ark na hulihin si Shield. Nang mapagtanto ni Shield na nabigo ang plano, agad itong bumaba mula sa tore at mabilis na tumakbo sa ibabaw ng mga bubong. Kabisado nito ang buong lungsod, madali itong kumakapit sa makikitid na gilid ng mga gusali, at may oras pa itong lumingon para kutsain ang mabigat na nakabaluting kabalyerong humahabol sa kanya. Biglang bumagsak ang isang kahoy na plataporma sa likuran ni Shield kaya inakala nitong naiwan na sa wakas ang mabagal na humahabol. Pero hindi kailangang manalo ni Ark sa bilis, gumamit ito ng teleportation magic at biglang lumitaw mismo sa daraanan ng bata.
Wala nang oras si Shield para umiwas kaya diretsyong bumangga sa baluting kasing tigas ng pader na bato. Doon tuluyang natapos ang habulan nang hindi naman siya nagtamo ng malubhang pinsala. Sa labas ng pader ng lungsod, nakatali si Shield habang kaharap sina Ark at Arian. Galit na inakusahan ng bata si Ark na nandaya, pero kalmadong ipinaliwanag ni Ark na magic lang ang ginamit niya. Ipinilit ni Arian na sabihin kung bakit tumutulong ang isang bata sa mga kidnapper at kung saan nila ikinukulong ang mga bihag. Ibinaba lang ni Sheila ang ulo at tumangging sumagot. Kahit sabihin pang may mga batang mula sa iba't ibang lahi ang kabilang sa mga bihag, nanatili pa rin itong tahimik. Habang nagpapatuloy ang pagtatanong, nagsimulang sumakit ang sugat sa tuhod ni Sheila hanggang sa mapaluhod ito. Pinigilan ni Ark si Arian na dagdagan pa ang pressure at ginamitan ng healing magic ang maliit na sugat. Agad nagbago ang ugali ni Sheila, wala namang hininging kapalit ang mga taong hamuli sa kanya bago siya tulungan. Tumingala siya at nagtanong kung kaya rin bang pagalingin ng parehong magic ang isang binting minsang nabali ng malubha. Doon nila naunawaan na hindi katapatan sa mga kriminal ang dahilan ng kanyang pananahimik. Ikinwento ni Sheila na dati ay araw-araw silang nagtatanghal ng kapatid niyang si Shay. Siya ang umaakyat sa tore habang si Shay naman ang tumutugtog ng plaute sa ibaba. Tuwing susubukan niyang umakyat ng mas mataas, lagi siyang pinapaalalahanan ni Shay na mag-ingat pero patuloy pa rin siyang nagsapalaran dahil mas malaki ang ibinibigay na pera ng mga nanonood kapag mas mapanganib ang palabas. Isang araw, biglang gumuho ang bahagi ng itaas na pader. Ang mga bumagsak na bato ay tumama sa plaza at malubhang nasugatan ang binti ni Shay. Mula noon, mag-isa na lang nagtatanghal si Shield para kumita ng pampagamot sa kapatid. Hindi kailanman naging sapat ang kinikita nila sa pagtatanghal sa kalye. At nang halos mawala na siya ng pag-asa, lumitaw ang isang lalaking nakabalabal na nagngangalang Mushra at nag-alok ng tulong. Bilang kapalit, kinailangan ni Shield na tumulong sa pagpili ng mga target mula sa mga tao sa plaza. Tinanggap niya yon dahil ang mapagaling si Shay lang ang tanging mahalaga sa kanya. Pero nang makita niyang dinudukot ng mga kidnapper ang mga batang walang pinagkaiba sa kanyang kapatid, doon lang niya naunawaan na ang pag-asang mailigtas ang isang tao ay binabayaran ng pagdurusa ng napakaraming ibang pamilya. Unti-unting nawala ang galit ni Arian at hindi na rin itinuring ni Ark na kaaway si Shield. Sinamantala ni Mushra ang isang desperadong kapatid sa mismong sandaling naniwala itong wala na siyang ibang mapagpipilian. Ang una nilang dapat gawin ay iligtas si Shay mula sa bantang ginagamit para kontrolin si Shield. Hiniling ni Ark kay Shield na dalhin sila sa kanyang kapatid upang mabigyan ito ng pagkakataong itama ang pagkakamali at mailapit sila sa pinagtataguan ng mga kidnapper. Samantala, alam na ng mga human trafficker na maaaring nabunyag na ang kanilang kinaroroonan. Agad ipinag-utos ng pinuno nila na ilabas sa lungsod ang lahat ng bihag. Ang masikip na kulungan ay puno ng mga kadena at mga bihag, kabilang ang mga tao, elf, beastmen, at mga bata. Nagrereklamo ang mga kriminal na wala silang nahuling mas mahahalagang target bago nila napag-usapan sina Shield at Shay. Dahil sa napinsalang mga binti ni Shay, bumaba ang halaga nito sa bentahan, pero para sa kanila ay kapaki-pakinabang pa rin siya bilang panakot upang mapasunod ang kapatid. Nagbalik si Shield sa maliit na silid kasama sina Ark, Arian, at Ponta. Lubos ang ginhawang naramdaman ni Shay nang makita ang kanyang kapatid, pero puno ng mga pasa ang kanyang mga binti dahil sa malupit na pagtrato at ilang buwang hindi maayos na nakakagalaw. Ipinatong ni Ark ang kamay sa tuhod ni Shay at gumamit ng healing magic. Napagaling ng liwanag ang mga direktang pinsala, pero ipinaliwanag niyang nanigas at nanghina na ang mga kalamnan nito. Kailangan unti-unting sanayin muli ni Shay ang kanyang mga binti. Ang pag-aayos sa pinsala ay hindi nangangahulugang kaya na nitong tumakbo na parang walang nangyari. Umupo si Shield sa tabi ng kapatid, maingat na sinuri ang mga binti nito, at pinayuhang huwag pilitin ang sarili. Nangako siyang tutulungan niya si Shay sa buong proseso ng paggaling. Habang pinagmamasdan ng magkapatid, naalala ni Arian ang sarili niyang kapatid. Kahit gaano pa kadalas mag-away ang magkakapamilya, hindi madaling mapalitan ang ugnayan nila. Naiintindihan ni Shay na kailangan pa ring gabayan ni Shield sina Ark, kaya ang hiling lang nito ay huwag siyang gumawa ng anumang mapanganib. Ngumiti si Shield at nangakong mag-iingat, sa kasamaang palad, matagal na pala silang minamasdan ng mga kidnapper mula sa malayo. Hinintay ng dalawang lalaking nakabalabal na mawalan ng tao ang silid bago bumalik upang dukutin si Shay at isakay ito sa convoy na naghahandang umalis ng Huvon. Suot ang isang balabal, pinangunahan ni Shield sina Ark at Arian papunta sa lihim na base sa ilalim ng lupa na dating ginagamit ni Mushra. Lihim silang sinundan ng dalawang lalaking nakabalabal at napagtanto nilang ipinagkanulo na sila ni Shield, pero hindi na sila umatake dahil iniwan na ang lugar. Makakapal na mga kadena ang nakaharang sa pasukan, binasag ni Ark ang kondado at pinapasok ang grupo. Wala nang laman ang mga silid maliban sa mga itinapong bakal na posas, mga lubid, at mga kaong gawa sa kahoy, malinaw na patunay na kalilipat lang ng mga bihag.
Ipinakita ni Shield ang lihim na lagusang karaniwang ginagamit ng mga kidnapper para ilabas ang mga bihag sa lungsod. Pagdating nila sa kalsada, wala na ang lahat ng bagon. Naalala lang ni Shield na minsang nabanggit ng mga kriminal ang rutang papunta sa Olaf. Agad nagbago ng plano si Ark gamit ang magic, isinama niya sina Ariane, Shield, at Ponta sa ibabaw ng pader ng lungsod hanggang makarating sila sa isang mataas na batuhang lugar kung saan matatanaw nila ang kalsada sa ibaba. Napakakaraming halos magkakaparehong bagon ang bumibiyahe sa labas ng lungsod kaya hindi matukoy ni Shield kung alin ang tamang sasakyan base lang sa itsura. Isa-isa niyang sinuri ang mga kutsero pero wala siyang nakilalang mukha. Nang halos mawala na sila ng pag-asa, isang pamilyar na himig ng plauta ang biglang umalingaw-ngaw mula sa isa sa mga umaandar na bagon. Agad na nakilala ni Shield ang tugtog ni Shay. Sa loob ng bagon, nakaupo si Shay kasama ng iba pang mga bihag at sinasadya niyang tugtugin ang kanyang plauta bilang hudyat. Isang bantay ang mabilis na inagaw ang plauta at hinampes siya, pero sapat na ang maikling himig na iyon para magawa ang layunin nito. Hindi ang napakalakas na magic ni Ark kundi si Shay mismo ang dahilan kung bakit natukoy ng grupo ang tamang bagon. Nagmamakaawang hiniling ni Shield na iligtas nila ang kanyang kapatid. Agad na bumaba sina Ark at Ariane at hineronggan ang daraanan ng convoy. Nakilala ng mga human trafficker si Ariane bilang Dark Elf na Samira sa operasyon nila kanina. Sa halip na umatras, mayabang nilang sinabi na natalo lang sila noon dahil naging pabaya sila at ngayon ay huhulihin at ibebenta rin nila si Ariane. Ngumiti lang ng malamig si Ariane at hinamon silang subukan nila. Isang lalaki ang sumugod habang may hawak na kutsilyo. Bahagya lang siyang umiwas, iniwasan ng talam at agad isinara ang distansya sa napakabilis na galaw. Bago pa man maintindihan ng lalaki ang nangyari, nalampasan na siya ni Ariane at bumagsak siya sa tabi ng gulong ng bagon. Sinubukan ng iba na umasa sa dami nila pero tuluyan ng nagkawatak-watak ang kanilang pormasayon. Sa likuran ng natitirang mga kidnapper, biglang lumitaw si Ark habang kumikinang ang bughaw na liwanag mula sa siwang ng kanyang helmet. Mariin niyang kinundena ang mga ito sa pagsasamantala sa pagmamahala nina Shield at Shay at sa paggamit sa isang desperadong bata bilang kasangkapan. Nataranta ang mga kidnapper dahil hindi nila malaman kung tao ba si Ark o isa itong halimaw. Ipinahayag ni Ark na ngayon naman sila ang makakaranas kung ano ang pakiramdam ng maging bihag. Pinakawalan niya ang Wyvern Slash at isang malawak na bugso ng enerhiya ang Ram Agasa sa kanilang hanay, tinalo ang lahat ng patuloy na lumalaban nang hindi man lang nasasaktan ng mga bihag sa loob ng mga bagon. Binuksan ng mga pinto ng mga bagon at isa-isang lumabas ang mga bihag. Pagkakita ni Shay sa kanyang kapatid, agad nitong tinawag ang pangalan ni Shield. Mabilis siyang tumakbo, mahigpit na niyakap ang kapatid at nangakong tapos na ang lahat. Ang magkapatid na dating ginamit para suportahan ang operasyon ng mga kidnapper ay maaari nang manatiling magkasama nang hindi na natatakot na gamitin pa ni Mosher ang isa laban sa isa. Pagbalik nila sa Huvan, muling umalingaw-ngaw sa plaza sa ilalim ng clock tower ang himig ng plaute ni Shay. Ngayon ay kaya na nitong tumayo sa gitna ng mga tao at samahan ang kanyang kapatid habang unti-unti pa ring nagpapagaling. Samantalang muling inakyat ni Shield ang pamilyar na pader gamit ang kanyang mga kamay at masayang sumigaw na kapag narating niya ang tuktok, kailangan siyang palakpakan ng malakas ng lahat. Si Shay ang pinakamalakas na nagpalakpak sa lahat, tahimik na pinanood ni na Ark at Ariane mula sa gitna ng mga tao ang magkapatid habang binabawi nila ang buhay na minsang ninakaw sa kanila. Nakapagligtas man sila ng maraming tao sa misyon sa One, alam ni na Ark at Ariane na ang convoy na napigilan nila ay isa lamang sangay ng mas malaking network ng human trafficking. Dinudukot ng mga kriminal ang kanilang mga biktima at ibinebenta sa labas ng hangganan ng bansa. Malaya pa rin sina Mosher at ang mga taong nasa itaas nito. Naputol man nila ang isang kadena ng organisasyon, hindi pa rin tuluyang nabubuwag ang buong operasyon. Habang papalabas ang grupo sa lungsod, biglang dumapo sa kamay ni Ariane ang isang whispering bird. Noong una ay inakala niyang panibagong misyon na naman ang ipinadala ni Domka, pero ang boses na lumabas ay mula pala sa kanyang kapatid, na magiliw pang tinawag si Ariane at inutusang pumunta agad sa kanya. Samantala, sa kailaliman ng isang madilim na lagusa na walang kaugnayan sa mga nangyari sa Huvan, isang mahabang hanay ng mga skeletal warrior ang sabay-sabay na nagmamarcha suot ang magkakaparehong kagamitan. Sa harap nila ay nakatayo ang isang misteryosong taong nakabalabal at ipinahayag na maging ang mga patay ay pinahihintulutang maglingkod sa mga Diyos. Inutusan nito ang hukbo ng undead na ituring ang paglilingkod na iyon bilang isang dakilang karangalan.